Una, yung sense of purpose. Dapat alam natin kung ano yung purpose natin. Diba? Bakit ba ako nagsusumikap? Para kanino to? Para to sa mga anak ko, para sa mga magulang ko, para sa lolo at lola ko, sa mga taong minamahal ko. Kasi pag tayo lang, di ba? Tapos na, pwede tayong hindi magsusumikap. Kaya every time na masaya tayo na makatulong, makapagbigay ng tulong, pag na-feel natin na masaya tayo, that's it. Number 2, sense of community. Dapat laging may kasama. No? Yung mga kasama mo na pwede mong mabiro, pwede kayong magkasabay na tumawa, no? Na walang pigil na tumawa, yung no holds barred na pintuan, na tawanan, at saka pakiramdam mo, pag wala siya, may obligasyon ka sa kanya, at siya rin. That's sense of community. No? Na meron kayo. Halimbawa, no, kung sa community natin, sa barangay, yung mga barkada natin sa barangay, sa simbahan, no, mga kasama tayong simbahan, o civil society groups, no, kung meron tayo, mga NGOs na close yung community, yan yung sense of community, na meron kang kasama, na anytime pwede mo siyang makapintuhan, saka pwede kayong tumawa na walang limit. Yun yung pangalawang secret, sense of community. Pangatlo, yung food, no? Sabi nga ng isang the great philosopher, let your food be your medicine, and your medicine should be your food, diba? So this is food supplement, no? Ourselves, no? Kapag pinapasok natin siya sa katawan natin, na ito mismo nagiging medicine ng ating katawan, hindi siya synthetic. Yun yung sikreto na may mga study na hindi lang basta yung iba fresh yung kinakain, no, ng mga vegetables, mga fruits, gano'n. Pero meron ding iba na dapat yung protein, yung ibang mga minerals at vitamins, makukuha mo doon sa tamang replacement. No? Of course, alam natin yung mga healthy food na kailangan nating kainin. So, yun yung pangatlong sekreto. Yung pangapat na sekreto, yung sabi nilang dapat alam mo kung kanino mo inaalay yung sarili mo doon sa isang bagay na pwede mong pagkakatiwalaan na mas malaki pa kesa sa iyo, regardless of religion. This is not about religion. If we believe na merong Diyos, merong Panginoon, merong Allah, the universe, no? Or the great architect of the universe, sino man siya. Kung alam natin na there is somebody bigger than us, na doon tayo nagpapasalamat sa Kanya. Kasi pag nagpapasalamat tayo sa Kanya, we attract abundance. Pag submissive tayo doon sa alam nating mas may power, may mas authority na kinikilala natin, nire-respeto natin, na kinikilala natin na siya yung source of everything, then wala tayong problema. Kasi alam natin na kung ano man ang mangyari, connected tayo sa Kanya. So, this is not about religion. Pero those are the 4 things na sikreto ng pagiging masaya at mahaba yung buhay.